Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, no. Pagbigay lang po tayo ng ano rito, reaksyon kay Idol Christian Isguera, no. Sabi niya, magkakagulo ba kung ipapaaresto ng ICC si Duterte? Ang guest niya po rito si Senador Sonny Trillanes, no. Pakinggan po natin. Only the state can file a case against Mr. Duterte. The state, ano? Ngayon, pag tinatanong nyo, bakit hindi nyo kinakasuhan nyo, ano? Tanungin nyo si Secretary Remulla. Siya yung DOJ, merong moto proprio. Dapat siya yung nagpa-file, kaso sa tagal-tagal na, wala naman. No? Ngayon, Bakit nga ba ganun, sekretaryo? Ano lang ho ito 5 hours ago. Siya pala dapat ang nagpapail ng kaso Pero doon sa kaso ng anak niya, ang bilis, 3 months lang. Acquitted na. Di ba mga boss? Si Boying ang salary na naman pala dito. Sinisisi ni Senador Trillanes, no? Tuloy. Sa tagal-tagal na, wala naman. Dapat siya nagpapail ng kaso, sabi ni Trillanes, di ba? Tuloy. ngayon, meron tayong batas. No? Meron tayong batas yung Republic Act 9851 na ito yung nagde-define ng mga iba't ibang krimen like crimes against humanity, kung ano-ano man, na sinasabi doon sa jurisdiction. Ito nga yung basis ng tweet ko kahapon, na yung Estado, kagaya nito, Marcos administration, bago na, pwede nila Meron po itong 33,000 views. 5 hours ago lang po to. kasi sinabi may dispense, meaning pwede na silang hindi mag-imbestiga o mag-prosecute kung meron nang nag-iimbestiga na international tribunal. Tapos sinabi pa ron na kung meron na nag-iimbestiga, pwedeng isurrender na lang ng Estado ang mga akusadong ito doon sa international tribunal na nag-iimbestiga. So maliwanag, hindi po ito unconstitutional, hindi ito bawal, hindi ito pagsusurrender ng sovereignty. Batas po ng Pilipinas yan. Naipasa to noong year 2009. Yun po. Okay, malinaw po. May batas naman pala na gano'n. Bakit? Sinasabi nila, Roque na unconstitutional pagka pumasok ang ano dito, ang ICC, meron na palang ganung batas na ipasa noong 2009. Tuloy. No po yun, legally. Pero politically, alam po natin na matindi po implications niya, no? Why would, kung kayo naman si President Marcos Jr., why would you... Ang ganda ng tanong ni Idol Christian Isguera dito At ang ganda rin ang sagot ni Trillanes. Yung isasagot ni Senator Trillanes to, yung parati na rin natin na pag-uusapan. Oo, pakinggan natin, ha? cooperate and surrender sina Duterte sa ICC? Ano yung magiging impact ng politically sa kanya? Kung sa tanong ni Christian, di ba? Kung ikaw ang presidente, di ba? Ito sagot. Marami yun, ano? Maraming implications. Yun yung kailangan niyang bala-bala. Sige. Ano ba? Magagalit ba yung taong bayan? Pero, on the other hand, pagka nag-issue ng warrant dyan, tapos siya ay nagko-cover pa, tatamaan naman yung kanyang reputation. Magagalit lang naman dyan, di ba? Kung sakasakaling isosurrender niya nakikipag-cooperate siya sa ICC. Hindi taong bayan actually. Ang magagalit dyan, yung mga zombie, yung mga Duterte boys, di ba? Wala namang iba tuloy. Reputation sa international community. Di ba? Malay mo, may makaakibat na mga trade concessions, kung ano man. At bakit nga naman din niya, at the end of the day, bakit nga naman niya poproteksyonan itong si Mr. Duterte na nananawagan ng auster? Di ba? Civil disobedience, withdrawal of support, coup d'etat. Bakit niya susuportahan that very same person na gusto siyang patalsikin? Di ba? At the same time nga, di ba, mga boss, bakit niya susuportahan yan? Ilang tao lang yan, samantala ang nangamatay ng war on drugs ni Digong, sinasabi na nga, 30,000 mahigit. Tapos susuportahan niya, yan ang nagpapatay. Yan ang may kaso, kaya nga may
kinasuhan ng International Criminal Court dahil diyan sa wala namang makapagkaso nga dito sa Pilipinas, di ba mga boss? Oh. Kaya walang choice talaga si His Excellency kung hindi talagang ibigay ito eh. Kaya lang, yun nga, nung una, talagang matigas siya na, hindi kami cooperate, di ba, nung umpisa, di ba? May batas kami rito, ito. O, kasi nga, BFF pa sila ni Sara. O, alam mo, Apo, sabi ni Sara, mahal kita, Apo. O, love. O, ngayon, iba na eh. Naglalagablab na eh, di ba? O, tuloy. Babala-balansihin ni President Marcos yan at the proper time. Kasi yung mga ganyan, political wins na chief. So, kung the political wins are favorable at the time of the issuance of the warrant to surrender him, baka ganun na mangyari. If not, baka hindi muna. So, maraming permutations. Okay. Ang claim ng iba, including itong si former human rights lawyer turned rabid Duterte defender, magkakagulo raw pag nangyari yan. Si Harry Roque yung pinag-uusapan na dito, mga chief eh. Tuloy. Pag pinaaresto ng Marcos administration o nag-cooperate sila in case maglabas ng arrest warrant against Duterte. Do you agree? Magkakagulo? Yan yung kanilang narrative, no? Yan yung, kumbaga, drum beating, no? O nila parang they're threatening. Kaso, personally, I believe it's a bluff, no? I don't think. Ako rin eh. Bluff talaga yan eh. O, tinatakot nila gobyerno. Gobyerno matatakot mo. Yung klasik ang gobyerno kung kaya takutin ng mga retarded. Mga retired na PMAer, di ba? O, tuloy. People will go out in the streets para lulupasay para kay Mr. Duterte. Hindi, kasi at the end of the day, Ang lalim ito magsalita dito. Tagalog na Tagalog si Trillanes, no? Ibig sabihin, people will go out of the street at maglulupasay para kay Duterte. Tuloy. Ginawa nitong mama nito sa Pilipinas. Tama. Umasenso ba kayo dito sa 6 na taon ni Mr. Duterte? O mas humirap yung buhay? Tatandaan nila nung panahon ng pandemic kung paano pinahirapan, paano minishandle ni Duterte yung ating ekonomiya at ganong hirap ng buhay noon. Yun ang binigay. Ito na lang jeepney modernization na ito na pinoproblema ng mga jeepney drivers. Kaninong brainchild yan? Kay Duterte yan. Bakit? Kasi ang laki ng kita eh. Yung contact nila ng mga contractors, 1 million per unit ng jeep ang kikitain nila. Grabe, Talagang nagkukumahog sila. Yan yung mga sample dyan. Ilan pa yung pinapatay, di ba? So, bakit nila ngayon gagawin? Alam nyo, karamihan ng mga tinitignan namin, karamihan ng mga trolls na nag-defend kay Duterte, mga nasa abroad, yung mga hindi alam yung tunay na sitwasyon dito, or yung mga nasa Davao, yung mga taga Davao. So, ganon yung profile ng mga may ingay. At yung mga nagtatanga-tangahan. Yun lang naman ang mag-aano dyan eh. Kitang-kita naman ang dalawang mata nila kung ano nangyayari eh. Diba? O, puro bukas po, meron po tayong vlog. Magbabalik tanaw po tayo nung sinubukan ni Duterte si BP Leni Robredo. Sinubukan niya. Binablap niya, akala niya, kinol siya. Yun ang babalik tanaw natin ha. Ingay ngayon sa social media. But by and large, the Filipino has moved on. And in fact, we've been doing surveys the past few quarters about this very question tungkol sa ICC. So kung anong opinion ano yung tanong specifically? Na kung sakaling pa-aresto, magagalit sila, parang gano'n? Oo. Dito eh. So, ano ang pananaw mo sa nanalapit na pag-aresto ng International Criminal Court or ICC kay dating Pangulong Duterte? No? So, nagko-conduct pala na survey sila Senator Trillanes eh, di ba? Ito ang naging survey yeah, it's not even 35% ang hindi sang-ayon eh, no?
ang dami nung walang opinion, more than majority, and this was last August. Oh. So we were tracking, and in fact, by next week, magra-run ulit kami about it, may kita namin. So pag bumaba ng bumaba yan, makikita doon. Kung mga nasa 10-15% lang hindi sang-ayon, eh wala na. Tapos na ang boxing. So mukhang mukhang made up ba yan or artificial or Parang ano na pala kay Secretary, kay Senator Trillanes, no? Nagsusurvey na siya, parang yes or no. Dapat bang paaresto si Digong? O, para sa inyo? O, yun eh. Wala pa raw 35% eh. Pababa pa raw ng pababa ang hindi sumasang-ayon eh. O, kaya sabi niya, pagka bumaba pa ng bumaba yan, up to 10%, tapos na ang boxing. Tuloy. or even exaggerated yung mga pinapalutang na subukan niya iparesto si Duterte, magkakagulo. I believe so, no? I believe itong mga trolls na mga maingay, yung mga supporters niya, eh nagsasuffer dun sa echo chamber syndrome na ganun na nangyari nung panahon ni Duterte, doon naman sa minority, na pag kayo-kayo yung nagkakarinigan, akala nyo ang dami na. Pero, yun pala, Kayo lang. ilan lang kayo, no? Kaya subukan nilang magpatawag ng rally dyan sa EDSA. Malabo, siguro aalok-alok yan. Ito pa lang nabanggit nyo, no? Although this is pretty obvious naman, diba? Yung panawagan ng civil disobedience, tapos si former President Duterte, bumabanat kay BBM, tapos si Sara Duterte, diba? Publicly, sinalungat si BBM dun sa kanyang planong pag-resume ng official ng peace talks with the NDFP. Diba? Sabi niya, that's an agreement with the devil. Itong ma-action na yan, ano bang basa nyo dyan? Konektado ba yan doon sa fear nila na baka nga nagko-cooperate na si BBM at ipa-aresto yung Rodrigo Duterte? Ano na yan? Actually, afterthought na lang yan. But the attacks, the undermining of the Marcos administration came much earlier. In fact, napag-usapan natin yan dito sa programa mo, Christian, na nagsimula ito nung nahuli yung droga, yung 990 kilos na na-involve yung mga ilang mga police generals and colonels na part nung Davao Group ni Duterte. No? Yun yung criminal enterprise niya eh. Nung siya'y nakapwesto, protektado yun lahat eh. Pero nung nawala na siya, akala nila tuloy-tuloy lang. Eh, hinuli sila, no? So, na-expose ngayon, nagkakasuhan. Ito mga generals na to ngayon, sumasaklolo kay Duterte kasi pagka hindi niya to na-proteksyonan, legally, eh ituturo siya noon na sila may-ari. No? Tungkol ho doon sa 990 kilos na yun, no? Ang gulo ho yun noon. Araw-araw ho yun, laman ng balita, no? Ano na nangyari doon? Yung kila Mayo, yung nahuli ho mismo, halos sa tabi lang ng karsada yung pinaglagyan ng 990 kilos na shabu. Oh, wala ho yatang mauingay ho yun, ha? Sa Kongreso yata, oo, sa Kongreso. Pinag-usapan yun, halos araw-araw ho yun, marami yung inubos na merienda ron. Wala yatang nakakulong doon, ha? Asa na ba yung Mayo? Yun yung parang ganun, oh. Wala na, nabura na, mga boss. Oh, yun, sabi niya, pag hindi niya proteksyonan yan, baka turo siya niya. Ha? Yan po yan, mga boss. Di ba parati natin pag-uusapan? Dapat talaga, walang mawawala kay Excellency. Oo, wala. Kasi, in the sense, wala naman siya kinalaman niya sa war on drugs na yan. Bakit niya pinoproteksyonan yan? Oh. Di ba? More than 30,000 ang namatay dahil kay Digong. Diyan sa war on drugs niya. Tapos poproteksyonan may nag-utos ng kill. Anong itsura mo sa buong mundo? Oh. Di ba? Dapat yan talagang the earlier the better. His Excellency, bigay mo na yan, pati si Kibuloy, sama mo na. May warrant of arrest sa FBI yan. Pag taga-antay ka pa ng papasukin mo ng FBI para ma-aresto na yung mga yan. Ganun.
Wala na eh. Mamaya inunahan ka pa niyan eh. Daming no, di ba? Tsaka ito nga ang senaryo na to mga boss, no. Dito nakita na agad ni dapat ramdam na agad ni His Excellency yan eh. Yung galawan, sa Senado, alam niya na kung sino. Ang kanya o hindi. Ganon din sa Kongreso. Lahat ng against sa ICC na makapasok dito para mag-imbestiga, alam nyo na. Digong yun. Automatic digong yun eh. Hindi kalokohan yung sinasabi na, bakit kami pakikialam? Ano bakit pakikialam? Wala kang nagpasampa ng kaso eh. Di ba sabi nga ni Trillanes, dapat si Remulla magsasampa niyan eh. Yung impeachment case na yan eh. Pero wala eh. Tagal-tagal wala. Di ba? Sabi ni Trillanes yan kanina. Di ba? Yun ang ano dyan. Ganun na kasimple yan, mga simple, di ba? Alam niya na dapat ng Marcos administration. Tsaka yan, binabangga na nga siya. Harap-harapan, binababoy yun eh. Tingnan mo si Sara Duterte. Sabi ni Sara Duterte, napanood niyo po ba? Yung tungkol sa pulburon. Kasi marami kang star, meron akong gift sa'yo. Eto, pulburon. Bata ho yung kausap, DepEd Secretary po yan, DepEd Secretary. Ito regalo ko sa'yo, masarap yan. Kaka-addict yan. Kinawa Japan. Anong klase? Isip yan, no? Alam ni Sara Duterte, issue. Di ba? Mano man lang sana, ito, meron akong bigay sa'yo, mansanas, meron ako chocolate, pulburon, ang binigay. Excellency ka nga His Excellency ka nga Di dapat alam mo na pick up mo na agad yan. Sayang naman yung His Excellency ka kung hindi mo na pick up yan, na binibira ka ng iyong Vice Presidente, Bukas po, pag-uusapan naman natin. Totoo, magtotrobak ko tayo kay Vice Presidente BP Leni Robredo, nung panahon niya na siya ay halos parang walang kakwenta-kwenta kay Digong, na parang napakaliit ng tingin ni Digong sa kanya. Pero sabit siya. Bukas maganda po yan, topic natin yan. Nahanap ko yun eh. Nakita ko lumabas ngayon eh. Kaya ako ito tatapi ko bukas. Yun sana itatapi ko ngayon eh. Pero ito na muna. No? Mga boss. Dito sa nangyayari ito senaryo na to tungkol dyan sa ICC, dapat alam bilang isang His Excellency, alam mo na ang dapat mong gawin. The earlier the better. Huwag ka na manimbang. Hindi ka na nga tinitimbang eh. Harap-harapan na nga yung ginagawa sa yung meron pang destabilization, meron pang signing of nagwi-withdraw na kami ng support, yung mga retarded yung mga retired PMAR, withdraw sila ng support. Wala naman silang hawak na tao eh. Tsaka, wini-withdraw nga nila? Wala naman na sila. Retired na nga sila, wala na sila si serbisyo. Anong support sila sa nakakatuwa ko talaga itong mga kampon. Mga Duterte boys, totoo. Di ba mga boss? Magkulab na po tayo. Pagka inintindi mo itong Duterte boys, talagang, lalo si Ari Roque, may punsoy pa. Ex-human rights defender. Ngayon, ayan na siya. Kinawa Japan. User, shout out user. Road to 25K, malayo pa yan. Hindi ko na iniisip yan, user. Totoo. Reynaldo Gonzalez, shout out. Ako per, sabi niya. Sumagot si Kalatni, your number one, si Reynaldo Gonzalez. Salamat Kalatni. Baka sabi si Rox, matigas daw ulo mo, up or down. Nakakatuwa nagkakaanuhan, parang na lang magkakapatid talaga dito eh. Wala na pumapasok na langaw at saka lamok. Wala, hindi sila mabasa eh. Hindi naman sila sisikat dito sa Mr. Sa totoo lang comment section. Buburahin ko sila agad. Kaysa makita nyo pa yung mga lamok, mapapaaway lang kayo, di ba? Nire-review ko po ito eh. Pag may nakita akong lamok, nire-remove ko na. S. Makise, shout out Good evening po, Sir Rox. Happy New Year po.
Secretary Ronald Llamas is the best who had excellent sense of humor. Super interesting, makinig sa kanya. Ako rin. Thank you po, Sir Rox, sa pagbasa ng mga comments namin. Mabuhay ka po and God bless you always. God bless, S. Makise. Kailangan naman di mo basahin. Ang gaganda ng mga comments eh. Sumagot si Al Olalia. Shout out Al Olalia. Shout out friend S. Makise, sabi niya. Dito, tayo, araw-araw tayo nagkukulab, oo. Pero sana kung minsan, mga hanggang 60 comments lang sana. Pag nakita nyo 60 comments na, tama na. Kahapon, 100 yung nabasa ko eh. Oo. Fernando Ribong, shout out. Karox, yan si Roqueta, ang baklang tulisan na ogag at sumisip-sip sa wet po ni Dutay. Ay, Harry Show. Hindi naman nahihiya, ano. Mantaki may pakikilala ka nila Ronald Llamas na ex-human rights advocate. Ex-ha, oh. Tapos, tako ko, anak nito, lalayasan ko to eh, sa totoo lang. Kahihiyan na yung idudulot nito eh. Oh. Taka may pagtanggol mo si si Duterte, tsaka si Kibulog. Diyan ka kumampi. Eh, di malaki, ano mo. Malaki diferensya, ha. Reynaldo Gonzales, oh. Nakikinig ako pa lang si Rox na ang nag-uusap ay si Richard Hidarian at si Sir Ronald Llamas. Expected ko na. Magandang talakayan to. Sir Ronald pa nga. Sir Ronald pa lang nga at Christian Isguera, tuwang-tuwa ako. Tuwang-tuwa na ako. Napaka-interesting ng topic na may halong humor. Tapos si Richard pa, apakagandang kombinasyon. Kulang na lang ikaw, Karaoke. Madali ka din patawanin kahit may galit na binabasa. Binabawi pa rin ng sense of humor ang besides alam mo din kung saan sasalukin ang issue. Oh. May nag-reply. Ay, si Al Olalia. Shout out Sir Ray G, sabi niya. Elizabeth Iscareo, shout out ha. Good evening, Sir Rox. Itong kasing si Roqueng bakla, pumapapil lang yung baklang yan. Nakakawalang gana. Akala mo kung sinong may alam. Wow ha. Ano yan, manghuhula sa Quiapo? Masyadong cheap ang dating. Sana wag na lang nating panoorin ang ganyang klaseng tao. Nasisira araw ko. Nagtatawa na siya ngayon tungkol doon sa sinabi niyang ano, kala mo, Elizabeth Iscare, yung tungkol sa sinabi niyang punsoy. Ano to? Dised. Welcome to the club, Dised. Nananakot ang mga takot sa ICC. Totoo. Hindi nagawa lang, nananakot na lang. Kalat ni Baya, shout out ha. Hello, Miss Akira Milus. Pleasant day, sabi ni Kalatni ha. Shout out Akira Milus. Kalat ni Baya ulit oh. Good evening, Karaoke. Batutain mo ng gusto, Karaoke. Be well, Mama Bear. Wala pa eh. Inantay ko pa yung tawag eh. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Sa aking pananaw, sa nangyayari sa ngayon, sa alitan ng Marcos sa Duterte, gulatan na lang yan. Ang pagkilos at takbang ng ICC ang solusyon sa alitan ng dalawang kampo. Mas makukumbinsi na ang biglang pagpasok ng ICC sa mga sinasabi ni Roque, ang mga pagbabanta na nagbibigay takot at pangamba sa taong bayan. Dasal lang po tayo. Paghingi ng awa sa mahal na Panginoon Diyos. Oo. Al Olalia, oh. Magaling si Sir Ronald Llamas. Dapat siyang tumakbong senador at dapat nating bantayan ang mga susunod na eleksyon at huwag na hayaan na madaya tayo ulit. Good PM, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless us all. God bless, Al Olalia. Arnulfo, si Diego, shout out ha. Sabi niya, sa sobrang takot, nagpunsoy na lang si Roque.
Oo nga, no? Pati punsoy, no? Okay daw, Japan. Ay, si Jane L, oh. Sabi niya, ang pagpipunsoy, ang backup career ni Harry in case his political career goes down the drain. Naniniwala ba kayo sa punsoy? Ako, hindi. Totoo lang. User, we support BBM, sabi ni user. Ha? Hoy, may nakapasok na syunga, oh. Ayaw niya kay BBM. Hindi ko naman babasahin ka, gago ka, ha? User ulit, oh. Duterte, the most rotten president the Philippines ever had. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Ah. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Rox. At sa mga viewers mo po, maraming salamat po sa mga binahagi mo po na makatotohanan ng balita po. Patuloy po lang po ang inyong programa po kahit anong mangyari na padating po. Kahit anong mangyari padating po. God bless po tayong lahat po, sabi niya. Ladies Anita ulit, oh. Sir Roque, talagang kasama si Butangera Sara kasi mayor siya nung panahon ng panay ang patayan sa Davao. Pinabayaan niya lang kaya dapat po siya nadamay. O Elizabeth Iscari ulit, oh. Sa totoo lang, Sir Rox, kung di kikilo si BBM ngayon para mapigilan yung pinaplano ng mga digong na yan at mga alipores nila, naku, baka nga maagaw yung gobyernong ginagalawan niya ngayon. Diba, Sir Rox? At dapat lang siguro ipaubaya ni BBM yan sa ICC para mabawasan yung pangamba niya. Total, di naman siya involved sa ginawang krimen ng Duterte na yan. No? Di ba sinasabi ko na nung pa? Bakit mo sinasanggayan? Ang pakialam mo dyan? O, di ba? Gaya ng ginawa mo. Sabi mo, total, anong nangyayari doon sa nangyaring mga korupsyon ng panahon na wala na akong pakialam dyan. Sabi mo, di ba? O, sabi ni His Excellency yan, panahon, hindi ko alam yan, nung ngayon na pag-uusapan natin, ako naman mag-kurap, mangungurap, ha? Baya, nakapag-ngurap siya, wala na akong pakialam dyan, ako naman ngayon, parang ganon, o, ba't nga kayong ialam ka dyan sa ICC? Di, wala ka na rin pakialam dyan, baala ni ICC dyan. Total, miyembro naman, yung iniimbestiga ng ICC, yung mga panahon, miyembro tayo, o, di ba? O, ganun kasimple. Kailangan pa bang i-memorize yan? Anak ng kamoting... Ay, naku. Ladies Anita ulit. Sir, okay. Paborito ko po yan si ex-secretary ni Pinoy Aquino noong mahusay siya at mag-advise. At sobrang dami niya na alam. Magaling talaga. Totoo. At saka, maski sinong mag-interview kay Ronald Llamas, wala siyang binabasang, nandito Nasa tuktok niya Oh. Ba? Hindi kagaya si Sara binabasa na mali pa. Ay, dako. Ewan ko. Kaya tawa ng tawa si Atty. Enzo Binabasa na yan mali pa. Oh. Ladies Anita, ex-secretary Ronald Llamas, the best advisor. Matalino, mahusay, super paborito ko siya maging guest po. Very, very busy na tao po siya. Super gusto ko po siya na magpaliwanag. Mabuti talaga tayong tao yung ex-secretary Ronald Llamas. O, sang-ayon ako sa iyo dyan. Tsaka very cool, ha. Natatawa lang ako pag bumira siya, O, talagang, lalo pag tinitira niya si ex-human rights advocate, si Harry Roque, ha? Tsaka si Panelo. Tatawa ko talaga. Oo. Ladies Anita ulit. Sir Roque, ang napatay ni Digong nyo, ang total po ay 39,999 katao po. Yung subtotal ng ICC po na pinatay ni Digong nyo ayon sa
daytime vlog sa California po. Oh. Ano to? Antonio Andrada. Shout out. Welcome to the club, Antonio Andrada. Punsoy master si Shoke. Nananakot magkagulo daw. Ginamit pa ang punsoy, maka-China talaga. Napatawa mo ko, Antonio. Oo nga, no, punsoy pang sa China yan, di ba? Lagi ko, Harry Rocky ka, oo, wala ka sa ayos eh. Totoo. Wala na, ano, parang, hindi mo naman dapat kawan dahil busog na busog eh. Oh. Pero anong nangyari, no, talaga, no? Kalatibayaw, bigas. Basta kabayo, namimigay ng libreng bigas. Banat lang, idol. Ibalik natin ang nakaraan. Wala, itignan ko talaga na, ano, paano nakalabas to eh, no? Kinawa Japan, no? Kalat ni. Baka tatakbo sa 2025 yan, kalat ni. Baka kala mo, ha? Baka mag-number 2 yan. Eh, kung si Robin Padilla, nag-number 1 eh, sa Senado eh. Malamang si Kabayo, mag-number 2. Okay, tawa dyan pa, no? Ano ba? Pilipinas. Well, soon, Miss Maria Leonora Roque, get well soon, sabi niya. Oo nga, nandiyan na siya. Tagal na wala, nagkasakit pala eh. Kasama natin sa Team Alapaap yan eh, di ba? Eugenio Manaloto, shout out. Ano sabi to? Sana nga magka-civil war para malayang pumatay. Sigurado pag civil war, magtago yang si Digong. Kay Carbonel nga natakot, di sumipot sa duelo eh. Oh. Eugenio, meron siyang 358 na high-power firearms. Kala mo, lisensyado, ha? Edgardo Pangilinan, shout out. Intrigador si Roqueto, sulsul ng China para mahati Pinoy. DDS peddlers of lies and fake info. O, diba? Mauricio De La Vega, welcome to the club. Tama yan, ibigay na sa ICC yan. Oo. Raul Villanada, shout out ha. Greetings Kuya Rox, looking forward to 2094. At naway nasa mabuting kalusugan ang inyong may bahay. Okay lang siya, friend. Oo. Monitor naman sugar, blood pressure niya. Para nga akong nurse eh. Oo. Umaga, monitor mo yung blood sugar niya. Sa gabi, ganun din. Naka-insulin kasi siya eh. Ganon din yung BP niya, umaga hapon. Oh. Kumpleto naman siya sa maintenance. Oo, friend. Raul Villanada ulit oh. Mabuti na lang at may Ronald Llamas pa at mga programa na katulad ng Mr. Sa Totoo Lang 2 na nagpapagising at nagbibigay buhay pa sa mga kababayan natin na wala ng pag-asa sa gobyerno. Dapat talaga mabawasan ng isa eh. Dalawa eh. At least, pag wala na yung Duterte, isa na lang ang tututukan natin. Ito na lang si His Excellency, di ba? Yan na lang ang tututukan natin kung anong gagawin niyan. Lalo yung Maharlika na kung anong mangyayari sa Maharlika na yan. Oh, di ba? Marami. Kawawa yung mga jeepney driver. Akalain mong napakialaman nila yan, no, mga boss. Yung pampasaherong jeep, anak ng pating, oh. Sa tagal na ng mga yan. Pinakialaman? Wala ba kayong ibang mapakialaman? Anong modernization sabi nyo? Sinabi na ni Trillanes, 1 milyon kada isang unit ang kikitain pala niyan. Si Digong na naman ang nag-ano niyan. Kaya inaapura raw. Oh. Ay, nako. Raul Villanada ulit. Sana 2024 dumami ang mga programa na magpapanatiling buhay pa ang mga matinong Pilipino. Sana nga. Marami naman ng yung mga natatanggalan ng sila banat ba, kung natanggal, sila sasasot ba yan? Oo. Reklamo sila eh, di ba? Si Raul ulit. Akala nila, sa pagkawala ni Percy Lapid, ay tapos na ang problema nila. Mali, lalong dumami pa
ang katulad ni Ka-Percy na tumitindig sa katotohanan. Totoo yan. Mas malulupit pa nga eh. Si Bloodcaster, malupit. Attorney Enzo, Mab. Shout out sa inyo mga friend. Oo. Ronald Llamas, Christian Isguera, si Richard Hidarian. Oo. Ang titindi niya na. Oo. ABS-CBN, pinatanggal niya pang isa. Tuloy-tuloy lang naman. Oo. Etong ano to, SM mamamay na to, lumalaban pa. Puro fake news ang ano, truth doesn't matter na nga eh. Umahirit pa. Basta yan. Pag yan hindi na pasara, mag-iiba na ho ako ng content. Tragis na yan. Okinawa, Japan. Puro binangga na yung Kongreso, lahat ginawa na, hindi pa yan marirevoke? Come on. I cannot see any logic in there. Sabi nga ni Kulangot, Nicolaong pala. Sumagot si Jane L, nang dahil kay Ka-Percy, kaya nabuklat lahat ng ito. Hindi man nakakakuha ng justice si Ka-Percy. Siya naman ang naging susi sa pagbagsak ng karir ni Dutz at his minions. Totoo yan, Jane L. NC Carion, shout out. Ang saya-saya pagkasama si Sara sa warrant of arrest ng ICC. Parang piyesta yan. Oo. Itong binlag ko na to. Oo. Talagang maraming nagsasaya sila. Kung sakasakaling matatanggal, ma-arrest si Sara sa kahit tatay niya. Ito. Franklin Sapdin. Welcome to the club, Franklin Sapdin. Bakit? Anong meron sa... Bakit? Anong meron pagpasok ng ICC? Bakit? Bakit magkakagulo? May magagawa pa ba si Digmonyo? Feeling niya, presidente pa rin siya. Kaya ayaw ni Duterte dahil may itinatago siyang baho. Ganun lang yun. Wala nang iba. Totoo yan, Franklin Sapdin. Welcome to the club, Kalat ni Bayaw. Ano? 358 na putok. Ang dami naman yan. Kami nga ni Karoke ay isa lang ang kaya naming iputok. At hingal na hingal pa kami. Kawawa talaga kami ni Karoke. Ano ko sa'yo? Librado Ludovico, shout out Blessed morning po Karoke and to all Karoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. God moves in a very mysterious way. ICC is the answer. Thank you, Lord. Totoo. And so is the FBI. ICC ang answer kay Doc Digong. Ang FBI naman ang answer dito kay Kibulok na to. Rina Dionora. Welcome to the club, Rina Dionora. Isama na rin si Roque, Panelo, Kibuloy at yung pumaslang kay Ka-Percy. Wala pa. Alam nyo, mahirap hanapin ang isang tao pag hindi hinahanap. Ay, ako, Lord. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ano ba yan? Shout out! Secretary of Justice. Totong Gonzales, shout out. Good PM, Xerox. Akalain mo yung human rights lawyer nagpapakabobo ng talaga. Pero nauunawaan ko, hindi talaga siya pwedeng kumontra sa patron nila. Malay natin kung buhay niya nakataya. Sana nga at nang finish na. Bandang huli, sigurado sila magbabanatan. Totoo yan. Totoo. Yak-yak yung apo ko. Shirley Jaser, shout out.
Sana nga Ronald Llamas ang mga nakaupo sa Senado. Hay, naku po. Kailan ba mawawala ang mga salot sa mundo? ICC, kailangan po kayo ng mamamayan sa Pilipinas. Salamat po kay Noynoy Aquino at naisip niyang isali ang Pilipinas sa ICC. Totoo! Talagang hindi ka namin makakalimutan. Gandang gabi po sa inyo, Karoke. Gandang gabi, Shirley Jaser. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christian Sen, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni friend, no? Magandang buhay po, pagbati ng Impong Basyang Team Tia Deli sa inyo pong lahat. Mga Rocky Warriors the Great, super hot topic at menu of the day pa rin ang buteteng laot si Rox. Ano po? Di ko po talaga alam anong klaseng kolesterol na ang bumabalot sa utak nitong pambansang kalembang ng bayan. Ayaw talagang paawat sa pagkalembang ang bunganga. Sarap talagang hambalusin at sinilasin. Ano po si Rox? Sinabi mo eh. Daig pa ang puwit ng manok. Hoy, buwisit na buteteng laot. Kailan ka ba mag-aal sa balutan at lumayas ka na sa earth, ha? Ang gulo-gulo na nga. Padagdag sakit ulo ka pa talaga eh. Kung ako sa'yo, mamundo ka na lang. Doon mo isigaw at ilabas lahat ng himutok mo sa buhay mo. Huwag kang umasta na akala mo sa pagkuda mo meron kang powers. Hindi kami mga syunga at mga uto-uto sa pag-iisip na katulad mo, buwisit ka. Matino po kami at wala kaming mga sayad tulad ng tribo na kinasasapian mo, Kimnam. Ay Diyos ko po Lord, sana po sa pagkatunaw ng kanyang kolesterol, sumanib na rin po ang kanyang katawang lupa na matunaw at nang matapos na po ang paghasik niya ng gabi ng lagim sa araw-araw. Gansa muli po, Impong Basyang, lalayas po muna. Sakit po ng dibdib, dagdag kirot sa rayuma. Ang kana naman. Bago po tayo mag-exit sa nobela, patuloy po natin i-shout out ang ating kapatid na si Sister Grace. Hindi ko, bukas talaga gagawa na ako ng ano dito kay Grace Chingsay na ito. Hello sa'yo, Sister Grace. We keep on praying. Hipuin ka palagi ni Lord. At sana isang araw, maalala mo, meron kang kapatid na minsan sa buhay mo, naging kasama mo siya sa hirap, lungkot at saya. Sa hirap lang. Wala sa saya eh. Friend Shervin eh. Nung naghihirap sila, kasama kami. Tinulungan namin sila. Di ba sinabi ko na sa'yo? Ha? Hindi namin sila pinabayaan. Okinawa. Anong klase itong mga kademonyan? Talaga totoo. Kung mahina lang ang naturalesa ko, totoo lang, itong klaseng kahayupang ginawa nato, makakautas ka ng buhay ng tao. Pero malasa paniniwala ako sa Panginoon. Sobra-sobra kong gawin eh. Oo. Kadali, nandiyan lang siya, kalapit-lapit niya. Pero hindi. Dinadasal ko na lang siya na sana nga makawala na siya dyan sa demonyong pumasok sa kanyang utak. Bukas, pipilitin ko talagang magkaroon ng vlog tungkol sa syungan na yan. Pero dahil sa yumaman ka, biglang dumami ang iyong pera, nakababata mong kapatid, bakit naman ngayon siya ay nagdurusa? Bagamat bigat sa dibdib, di niya kinakaya. Kapatid na Sister Grace, muli sa iyo paalala, mas lingapin ang kapatid, huwag ang dami ng iyong pera. Good night po, Sir Rox. Matulog po na may bing, hanggang sa muli po. Ang sa inyo pong lahat ay super aswangot. Ang inyo pong tunay, sa inyo po'y tunay pong nagmamahal. Ito po ang makulit ninyong Tia Deli. David Ali Mendoza, shout out Hi Karox at sa mga Rocky Warriors. Good evening po. Hi.
Kailan kaya mawawala yan si Digong sa atin para naman sumaya ang buong Pilipinas? Kapag nawala na o naaresto na si Digong, kasama ang mga galamay niya, tiyak, naaasenso ang ekonomiya ng bansa natin. Malamang, ha? Pero tingnan natin yung Maharlika, Maharlika, malaki yun eh. Maraming hindi sang-ayon dun sa Maharlika na yan, totoo. Maharlika at saka si Maharliko, Sancho Panza de la Brocha, shout out. Hello, Sir Rox, Happy New Year, Sancho. Audi Galvez, shout out. EJK Architect, Digong Monyo, Sara Kim, Batogan, Gago et al. Will soon pay the price. They need psychotic, They need synthetic oil and brake fluid to lubricate their puwet. Then, ngayon, sabi nga nung ni Trillanes, saka baka hindi na magpahuli ng buhay yan. Oo. Kaya nga meron siyang 358 na high power firearms. Marilo Pabianak, shout out. Good morning po, Tay, at sa mga ka-warriors. Thank you po sa patyaga ninyong paglalahad sa amin ng mga kaganapan sa ating bayan. Ingatan po kayo ng Panginoon, Tay. God bless our country. God bless, Marco Bian. Marilo Pabian, God bless. Edgardo Pulido, shout out. Tagal mo na wala naman, my friend. Roque, bakit mo hinahadlangan ang investigasyon ng amo mo ng ICC? Paano mabibigyan ng katarungan ang biktima ng EJK? Ikaw naman, Eduardo. Wala pa alam si Roque dyan sa biktima ng EJK. Hindi na siya human rights defender ngayon eh. Anong pakialam ni Harry Roque sa biktima ng EJK? Ang importante kay Roque, maproteksyonan yung mag-ama. Si Sara at si Digong. By all means, hindi baling kapalan niya yung pagmumukha niya. At magmukha siyang sip-sip. Walang pakialam si Roque. Maski ano sabihin niyo, poproteksyonan niya si Sara. Saka si Digong. Taragin. Nakakatawa, no? Di ba, boss? Kalahin mo nangyari sa kanya yan. Abogado yan. Hindi ba sa abogado, profesor pa yan. Hindi kaya nahihiya to kung hanggang ngayon ba nagtuturo pa yan? Mahiya ka sa estudyante mo, Harry Roque. Diyos ko. Eduardo Pulido. Ay. Rod Dizon, shout out. Trilyon piso po ang ninakaw ng mga Duterte Group. Dapat paimbestigahan ang mga yan. Binaon tayo sa utang. Muntik ng maloko ang mga anak natin. Ni Sara sa gusto tayong mandatory ROTC para saan? Para maging sundalo tayo ng Communist China. Kitang-kita naman na ang mga Duterte ay mga komunistang China na wala naman na itulong sa atin. Totoo. Pero sa kanila, malaki ata na itulong. Elizabeth Iscari ulit to. Dagdag comment ko pa po dito sa mga pinagsasabi ni Roquetang bakla. Wow, ha? Paawa effect pa ang baklang ito na parang inaapi ang kanyang Panginoon. Baka nakakalimutan niya na mamamatay tao ang mga ito. At sa dami din ng nakurakot nito, habang nasa pandemya tayo, pinagkakakitaan pa tayo. Yan ba ang pinagtatanggol mo? Kampon ka din ba ng kadiliman kaya ganyan mo siya ipagtanggol? Hay nako. Di ba nahihiya tumbong angkan mo sa pinaggagawa mo? Kasasabi ko lang. Batang Monumento, welcome to the club. Bakling kasi, sabi niya. 3JC Hope, shout out, sabi niya. Hello, Sir Rox. Kung may intel si Harry sa ICC, baka paglabas ng warrant kay Diggs, bigyan na ng tip si Diggs at magtago na sa China. Yun ang dapat gawin ni Diggs, 3JC Hope. The earlier, the better. Hindi niya na maaawat yan eh. Kesa naman sasabihin niya, makikipagpatayan siya, maraming madadamay. Mag-isip ka naman ng matino. Malapit ka ng pumanaw
punta ka na rin sa grupo mo sa Inject. Oh, welcome ka naman doon. Oh, sama-sama na kayo doon. Eh talagang dadakpin ka eh. At least pag nasa Chinese ka, ligtas ka. Nandun ka sa likod ni si Jempuet. O, di ba? Yun na lang yun. Yun ang parang ultimo solusyon dyan eh. Oo. 3JC ulit oh. Kung sakaling magtago si Dig sa China, eh paano na si Bantag? Patuloy pa rin kaya siyang makakapagtago sa Davao? Baka nandun na nga sa China si Bantag. Kung nasa Davao na siya, eh si Bato kaya ay si Bato kaya ay nga pala tatlo sila nila Robin Hood magtatago sa China. Kasi ang pabayaan niya si Mariel at mga anakis niya. Basta kung nasa si Diggs, eh suportahan daw niya at sasamahan. O, di ba? Sinabi niya yan eh, di ba? Oh. Ay, Mariel. Ang ganda-ganda ni Mariel, Robin. Mag-isip-isip ka. Pwede ka pang bawi-bawi. Laban-laban, ha? 3JC ulit. Si Rox, tungkol kay Guanzon. Walang masama kung kaya niyang makipagplastikan kina Mocha Uson. Plastikan naman talaga ang tawag sa ganyang yung kaya mong makihalubilo sa kahit kanino, lalo na sa politika. O, di ba? Eh, politika, pag hindi ka plastic dyan eh, hindi ka uunlad eh. Sa totoo lang, 3JC ha? Pag hindi makapal ang mukha mo at hindi ka plastic, kaya sinasabi, no permanent friends in politics, di ba? Dapat alam mo yan, is excellency ka pa naman. Tama na yung BFF kay Sara. Binibira ka na nga eh. Di ba? Tuloy natin kay 3JC. Nakakatakot yung ganyang ugali kasi. Makasarili yung ganyan. I mean, if she doesn't like BBM, fine. But she doesn't have to chicks with Mocha na sobrang binalahura si Madam Lenny. Yun nga eh, tama ka dyan. Dapat alam ni Guanzon ang karakter ng babaeng yan na walang kaklas-klas. Anyway, if that's what she is to be, if that's what she is, so be it. Pero sana, yung dating may tiwala kay Guanzon, eh mag-isip-isip na rin. Just my 1 cent, Sir Rox. Kuha ko yung gusto mong sabihin, 3JC Hope, kala mo ha. Ako, eh baka nga yung iba dyan eh. Alam mo naman eh. Ewan ko ba, napakahina yata na. May mga taong gano'n ha. Napakahina ng pick up. Okinawa, Japan. Meron namang tao na sumobra sa lakas ang pick up. 3JC ulit ito. Kung chika-chika sila ni Guanzon at Mocha, then the saying, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Simple lang, di ba, Sir Rox? Sinabi mo eh. 3JC ulit ito. Sir Rox, alam mo namang di tayo BBM, pero kung si BBM ang makakapagpatalsik kay Digong at Sara at Bato, eh, suportado natin yan. Ang mahalaga, mawala na sa Pinas ang mga salot. Totoo. Mawala ang salot. Mabawasan ka mo ang salot. Ang salot sa Pilipinas, hindi mawawala yan. Ang dami niyan nagkalat sa Kongreso, Senado. At the same time, yung mga kulto na pinaniniwalaan nitong mga bugok. Yan ang mga salot. Di ba? Anong kamote? Julito Rubilio, shout out. Brother Rox, kumusta na kaya yung narco list general? Luot, Pagdilaw, Garbo, Diaz, Pino, protektor ng droga, nasa listahan ni Duterte. May nakulong ba o natukhang sa kanila o para sa maliliit na tao lang ang kampanya sa droga ni Duterte? Bukas, Julito, pakinggan mo yung magandang vlog natin bukas. Magto-throwback tayo nung panahon na akala ni Duterte aatrasan siya ni BP Leni Robredo. Cassandra Daisy, shout out, sabi niya.
Tama ka, Mr. Rox. Money works in mysterious ways. Kung ang eleksyon ay nabibili ng pera and so impeachment and rallies. Kaya BBM, bilis-bilisan lang ang ICC arrest. Yan ang mga Duterte at supporters. Isang salita lang sa ICC, they will come sooner. Remember, BBM, China has bottomless money. Oh, tamo. Ha? Shout out, friend Amy Bingson. Dolor Garcia, bilin na magtangob. Shout out sa inyo, mga friend. Busy si friend Amy. Ano kaya nangyari? Nakausap mo na, friend Shervin? Si friend Amy? Sana wala siyang sakit, ha? Christian Cheng, nak, shout out, ha? Boyong Kong Balong, Brother Elias Isyo, shout out. Adorasyon ni Maranan, Dolor Garcia. Mirna Regalado, shout out sa inyo, mga friend. Ha? Joral Jelly, Roan Jelly, shout out. O, hanggang dito na lang po, mga boss. Jun Lagon, my friend, shout out. Emmanuel Escalona. Ha? Hanggang bukas po, nakaisang oras na naman tayo. God bless. Good night, mga boss. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, ha. At muli, salamat po sa nagpapasko. God bless.